All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simple Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, shout out po muli sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampon ng kadiliman. Yung mga nakaitim po and their minions. No, pag-usapan natin mga kababayan, yung may ibinunyag na pamahiin si Tito Soto na pag ikaw ay nagganito, malamang baka inidoro ang puntahan mo. Pag sinabi nating inidoro ang puntahan mo, swak na swak, talo ka sa eleksyon. At ganun din po mga kababayan, yung anak ng isa sa mga kampon ng kadiliman na founder na si Senatora Amy Marcos Manotoc ay meron pong pakiusap, lalong-lalo na sa mga kakailyan nila, sa mga kakabsat nila ng mga Ilocano. However, mga kababayan, magbibigay po tayo sa inyo ng mga komento ng ilang mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga Marcos loyalists. O ito ha, ito kasi ang nagawa ng katarantaduhan ng nanay mo, na imbis na protektahan ang Marcos legacy, siya pa ang sumisira sa Marcos legacy. So ito na nga po mga kababayan, yan po sa official Facebook page ng itong si Matthew Marcos Manotoc. Ito po yung governor ng Ilocos Sur. Okay, sabi niya po dito, "Good evening friends, I ask you to consider Senator Amy Marcos for re-election." No? So, yan. Ang ganda ng kanyang panimula. Inglesero kasi itong bata na ito, no? Pinalaki po itong Inglesero. No? Mukhang hirap na hirap itong mag-Tagalog, no? How can you reach some non-Ilocanos and non-Marcos loyalists to support your Senatora Amy Marcos? You did not even call her your mom. Sa totoo lang, kaduda-duda kung ito ngang si Matthew Manotoc ang sumulat ng pakiusap na ito. Kasi sinabing Senator Amy Marcos. Di po ba? O bakit hindi mo sabihin, I ask you to consider my mom? O, dapat may ganon para talagang pagkilala at pagrespeto sa iyong nanay. Pero mukhang speechwriter din ito. Baka naman ghostwriter ito. O, di ba, Governor, nagtatanong lang. I know many of you have differing political views with her, and that's completely understandable. I appreciate your taking a stance. Senator Amy has been an extremely productive legislator in her time in Congress and the Senate, and was a 9-year governor wherein she brought the poverty rate down from 20% to 23% to 3.3%. She knows the needs of our local communities. Nobody will work hard for the Filipino than Senator Amy Marcos. Really? Oh, ito naman sa'yo, Governor, istoryahe. Ha? Ito yun. Nung time niya, oo, given. Magaling siya. Oo, hindi naman Marcos ang namumuno bilang presidente noon. Di po ba? O, nung mga time na sinasabi mo and was a 9-year governor, hindi naman nanilbihan sa Duterte. Governor siya ng bayan ninyo. Nung senador siya, panahon ni Digong 3 years, namayagpag siya. Pero itong kalahati ng
taon bilang senador siya, ano ginawa niya? Nakatulong ba siya sa sambayanang Pilipino? Yun ang pag-usapan natin. Yung mga sinasabi mo dito, this is a history. Now, what she is doing right now is totally destroying the reputation and the administration of one Marcos. At yun ay si Pangulong Bongbong Marcos. Imbis na makipagtulungan siya sa kanyang kapatid, tulungan niya. Ipakita niya yung sinasabi mo dito. That she knows the needs of our local communities. Nobody will work harder for the Filipinos than your mom. Bakit hindi niya ipakita yan? During the almost 3 years of presidency of President Bongbong Marcos, bakit hindi niya ipakita ito? Bakit? Destroyer ang nanay mo sa sarili niyang kapatid because of what? Because of what? She is siding with the Dutertes that doesn't follow the rule of law. And I believe your mom is seeing the younger version of hers at Sara Duterte, the spoiled, entitled biatch, daughter of the late President Marcos Sr. and former First Lady Imelda Marcos. She wants people to know that Sara Duterte is her. Yun ang pagkatao ng nanay mo, ng Senadora Amy Marcos Manotoc na ito. Isa po siyang mapagmalabis din, sinungaling, mapanira. So sino pang maniniwala diyan sa sinasabi mo? How they can consider voting for your mom if the only thing she does is to protect the interests of the Duterte? Itong sinabi mo dito, garbage na ito. No? Nagbago ang nanay mo. Hindi the interest of Filipino people ang ginagawa niya. It is only the interest of the Dutertes. Ito pa sabi niya, to my fellow Ilocanos, may we inform all our fellow Ilocanos to rally our support behind the only Ilocana candidate for senator. We need her support. Thank you. Ayun po. Nananawagan na siya sa lahat ng Ilocano, but I doubt it. Marami pong mga Ilocano na ang disappointed sa kanya, even the loyalists. O ito po yung mga comment doon sa kanyang post. Actually, inop niya na yung comments eh. Kung matapang ka, Governor Matthew, dapat hindi mo inop ang comments. Kasi naglagay ka niyan, dapat tanggapin mo yung mga negative comments. O, di ba? O, ito po, si Yayam Dizon, ito, kilala po itong Marcos loyalist po ito. Sabi niya, Yayam Dizon, ilalagay ko na pangalan mo dito. No way, I am a Marcos loyalist since the 80s. Manang Amy never even consider what we would feel regarding his attacks on his adding. Binaliwala niya totally ang aming nararamdaman. Kaya kailangan naming iparamdam sa kanya ang sama ng kanyang ginawa sa bayan at sa kanyang kapatid. Kaya ang hindi siya boto ang aming para iparamdam sa kanya ang aming galit. No to Amy. Correct. Ito pang isa, si Mirna Kicho Mesinas. Pasensya naman kayo naka-public po kasi itong mga komento ninyo. No way sa ina mo. Huwag mo nang ipagtanggol ang walang hiya mong ina dahil hindi ka rin namin iboboto. No to Amy Duterte. Ang sasakit po mga kababayan. Kaya siguro tinanggal yung comment section inop. Di ba? Ang dami po dito, Pati tong si Admin Rich nagkomento dito sa kanyang page mga kababayan. It is not so good. Ito sabi niya, sabi ni Admin Rich grabe. Almost 90% yata nagsabi na hindi iboboto si Amy. 98%? Di ba? Mga Ilocano pa yan. Paano na lang tayong hindi Ilocano, di lalo na kami din buong pamilya namin hindi siya iboboto. Ayaw namin sa mga nagtraidor sa kapatid.
Kung kapatid niya nga nagawa niyang traidorin, paano pa kaya ang taong bayan ni hindi niya kadugo? Correct, I agree. I agree sa sinabi ni Admin Rich. Sarili mong kadugo, kaya mong traidorin. Hindi applicable kay Amy yung sinasabing blood is thicker than water. Basta Duterte, kailangan siya ng Duterte, iiwanan niya ang pamilya niya. Duterte siya. Sinabi niya yan, maski na ako na lang mag-isa, titindig ako para sa Duterte. Bakit nga ba? You tell me, bakit nga ba, Senadora Amy Marcos Manotoc? You tell us, bakit nga ba? Bakit? Nakinabang ka ba ng husto sa mga Duterte? Malaki ba ang pagkakautang na loob mo sa mga Duterte? Kung yung sasabi mo kasi si Duterte ang nag-allow na ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, nagkataon na siya lamang ay isang presidente during that time. It is the Supreme Court's decision to let your father be buried in the libingan ng mga bayani. Nagkataon na si Digong ay presidente noon. Di sana kung may utang na loob ang buong Marcoses, lahat na ng Marcos may utang na loob kay Digong. Hindi ikaw lang eh. Sa palagay ko, hindi po yun ang dahilan, mga kababayan. Hindi po yun ang dahilan. Bakit napakalaki ng utang na loob ni Senatora Amy Marcos Manotoc sa mga Duterte? May iba pang kadahilanan. Pero itong katotohanan, Governor Matthew, mukhang mapupunta sa inodoro ang nanay mo and she will linger there until na ma-realize niya na kailangan niya talaga ang Marcos loyalists, Marcos supporters at mga Ilocano na magpanata siya, no? Himukin niya ulit, ligawan niya ulit itong mga to. She needs to go back to the good graces of these mga supporters, loyalists, and the Ilocanos. Ang sakit po sa loob talaga. Ako, supporter ako ng administrasyon. Pro-admin ako, pero yung siraan mo yung kapatid po, nakakagigil po yan. That is a very Judas po yan, ang tawag dyan. Now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa isang pamahiin na dinisclose ni Tito Sotto. Ewan ko kung totoo ito, pero pamahiin po ito, pero hindi naman daw po galing sa kanya. Kasi natanong siya kung meron daw pinapalo na pamahiin si Tito Sotto. May naalala po siya, dyan po sa politiko. Tito Sotto reveals Ernie Maceda's pamahiin. Si late Senator Ernie Maceda. Okay? So, magaling po na senator yan. Si Ernie Maceda, mga kababayan, no? Okay, sabi ni Tito Sotto, pag nakaitim ka, talo ka na. Yun po yung natutunan niya o napag-alaman niya na isang pamahiin ni late Senator Ernie Maceda. Ito po, during Friday's press conference before Alianza para sa bagong Pilipinas meeting di Avance si Mandaluyong, Sotto was asked if he is following any superstitious beliefs on election day. Quote, wala naman akong natatandaan except nung araw si Senator Maceda, isa ako sa mga palaki ni Senator Maceda. From 1992 hanggang 2000 Si Senator Maceda, may mga ayaw niya ng nakaitim sa eleksyon. Galing po kay late Senator Ernie Maceda yon, yung parang pamahiin. Oo, ang tingin niya pag nakaitim, talo ka na. Hindi sa akin yon, kay Senator Maceda yon. Sinabi niya sa akin noong araw, kaya pag buboto ka na, huwag kang mag-itim. Okay? So wala naman daw pinapatungkulan si Senator Sotto ng mga kandidato o any political rivals o whatever. Pero pamahiin po Pamahiin is pamahiin. We have to respect that. Hindi naman galing sa kanya. Na pag-alaman niya lang yan kay Senator o late Senator Ernie Maceda, no? Rest in peace po, no? Sumalangit na ang kaluluwa ni Senator. Okay? Ngayon mga kababayan, tingnan niyo yung larawan na yan. Yung mga nasa grupo ng Kampon ng Kadiliman. Maa-apply ba natin dito yung pamahiin ni late Senator Ernie Maceda? Nakaitim di ba? Latest po yan. Galing po yan sa isang director na page. Siner nila.
Happy Mother's Day daw. O, ayan o. Ha? Yung mga leader ng kampo ng kadiliman. Ano ba ang kulay ng kadiliman? Oh, black is the new orange. Balik na rin na natin. Black is the new orange. Oh, ano yan? If you will apply the superstition of late Senator Ernie Maceda, ano yan? Di ba? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.